Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalab ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Cagayan at Northern Luzon at sa buong Pilipinas. Mula sa DZYT 765 SMNI Radio News Center sa Tuguegarao City, narito ang inyong News Blasters. Magandang umaga, lambak ng Cagayan. Araw po ngayon ng Martes, 28, 2026. Ang oras natin mga kabsat ay alas 6:30 ng umaga. Ang oras na yan hatid sa inyo ng RBC Cable. Sa ating mga balita nasyonal, dumating na sa Pilipinas ang 6 na overseas Filipino workers o OFWs na nasawi sa Kuwait dahil sa natural na dahilan. Alas 7 ng umaga nitong Lunes, Abril 27,
nang dumating sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ang mga labin mula sa Kuwait. Inihatid ang mga ito sa pamagitan ng commercial flight mula sa Kuwait International Airport matapos muling magbukas ang operasyon nito kasunod ng pansamantalang pagsasara noong Pebrero 28, 2026 dahil sa tensyon sa gitna ng silangan. Kasabay ring dumating ang labi ng isang 5 taong gulang na batang lalaki na sawi sa aksidente sa Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na tinutulungan ng Migrant Workers Office sa Kuwait ang mga magulang ng bata na kapwa OFW sa legal at medical na aspeto. Sinalubong ng mga inasistihan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga pamilya sa pagdating ng mga labi. Tiniyak ng mga ahensya ang pagbibigay ng transportasyon, financial at transportation assistant sa mga ito. Sa iba pa natin mga balita nasyonal, nananawagan ng investigasyon si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kaugnay ng umano'y diskriminasyon sa pamamahagi ng tig 200,000 ayuda sa ilang barangay sa lalawigan. Ayon kay Leviste, may 84 na barangay na umano'y hindi isinasama sa distribusyon ng pundo sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang sa kabila ng pagkukumplito ng kanilang mga requirement. Iginiit ng mga barangay captain mula Taal at Nasugbo na hindi sila inimbitahan sa payout na pinangangasiwaan ng pamahalaan panlalawigan sa ilalim ni Governor Vilma Santos Recto. Binigyan din ni Leviste na ang Batangas ang unang lalawigan na nakinabang sa programa at nais niyang imbestigahan ang insidente upang hindi na ito maulit sa ibang lalawigan. Sa iba pa nating mga balita nasyonal, aminado ang Commission on Election o COMELEC na mahirap isagawa ang barangay at sangguniang kabataang eleksyon kung itutuloy ito sa 2027. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na mas mainam sana kung mas maagang gagawin ang halalan upang mabigyan ng sapat na panahon ang paghahanda para sa 2028 national election. Sa kasalukuyan, nakatakda pa ang BSKA sa Nobyembre, ngunit may mga panukala sa Kongreso na ipagpaliban ito hanggang 2027 dahil sa gastusin at logistical concern. Kabilang ng mga nagpanukala ng pagpapaliban ay si Senador Amy Marcos na nagsasabing maaring makaapekto sa voters turnout ang mataas na gastos sa paglalakbay ng mga botante. Tiniyak naman ng COMELEC na handa itong makiisa sa mga pagdinig ng Kongreso hinggil sa magiging pitsa ng halalan. Sa iba pa bating mga balita, iginiit ng Malacanang Palace na hindi pa panahon para pag-usapan ang mga posibleng endorso para sa 2028 national election. Ayon kay Palace President Officer Claire Castro, nakatutok ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtugon ng mga pangunahing isyu sa bansa, kabilang ng sitwasyon sa Middle East at pagtiyak na tuloy-tuloy ng supply ng petrolyo. Giniit ng palasyo, trabaho muna ang prioridad ng administrasyon at hindi pa napapanahon ang usaping politika para sa susunod na halalan. Sa
iba pa nating mga balita, kinumpirma ni Acting Justice Secretary Roderick Beda na wala sa kustodiya ng Cheese Authorities ang dating kongresista na si Saldico. Sa press briefing, sinabi ni Beda na nanatili pa sa Shingen area ang dating mambabatas. Hindi naman nagbigay ng detalye ang kalihim kung saan bansa kasalukuyang naroon si Ko. Ayon sa DOJ, patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa iba't ibang bansa habang sinasagawa ang cross-border efforts kaugnay ng kaso. Sa iba pa tayong mga balita, naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigang Bayan 6th Division laban sa kina Senador Francis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngo kaugnay ng investigasyon na sa umano'y flood control anomaly. Inatasan ng korte ang Bureau of Immigration na pigilan ang kanilang pag-alis sa bansa habang isinasagawa ang investigasyon sa kasong plunder, graft at indirect bribery. At yun sa Ombudsman Jesus Crespin Remulla, naghahanda na ang Ombudsman ng kasong plunder laban kina Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control projects. Batay sa testimonya ng state witness na si dating Public Workers Undersecretary Roberto Bernardo, umano'y dumaan kay Ngo ang 160 million pesos pundo na sinasabing para kay Escudero na mariing itinanggi ng senador. Kapwa tinanggi ni na Escudero at Ngo ang kanumang pagkakasangkot sa umano'y anomalya habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Sa iba pa nating mga balita, ipinasa ng mga International Criminal Court Registry sa ICC Presidency ang desisyon magkumpirma ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng kompletong case record, kabilang ng ipinadalang dokumento ang listahan ng mga filings, transcript ng pagdinig at lahat ng ebidensyang isinumiti sa kaso. Nauna nang kinumpirma ng ICC Pretrial Chamber 1 ang kasong criminal against humanity laban kay PRRD at inuutos ang pagsasailalim niya sa paglilitis. Bubuo naman ang ICC Presidency ang trial chamber na binubuo ng 3 hukom na hindi kabilang sa naunang pagdinig. Ang naturang trial chamber ang nagtatakda ng trial date, mga proseso na paglilitis at paglalabas ng ebidensya sa susunod na yugto ng kaso. Sumasahing papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City.
Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Phil Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diverson Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang SMNI Radio News Blast. Para sa ating mga balitang lokal, proyektong kalsada sa ilang bayan ng Isabela sinimula na ng pamahalaang panglalawigan ng Isabela ang konstruksyon at rehabilitasyon ng mga pangunahing kalsada sa ilang bayan upang mapabuti ang transportasyon, mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa mga magsasaka. Ayon sa opisyal ng Provincial Engineering Office, layunin ng proyekto na mapadali ang biyahe ng mga residente at mapalakas ang lokal na ekonomiya lalo na sa mga sektor ng agrikultura. Inaasahang matapos ang ilang bahagi ng proyekto bago matapos ang taon. Sa iba pa nating mga balita, mga magsasaka tumanggap ng suporta mula sa pamahalaan. Nagkaloob ng libreng binhi, pataba at kagamitan pang saka ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa iba't ibang bayan ng Isabela. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ito upang makapataas ang kanilang ani ngayong panahong ng taniman. Layunin din ng mga programa na mapapanatili ang pagiging isa sa pamamahaging rice producing province ng bansa ng Isabela. Sa iba pa natin mga balita, Barangay Clean-up Drive pinangunahan ng mga kabataan. Aktibong nakilahok ang mga kabataan ng isang clean-up drive sa isinasagawa ng ilang barangay sa Isabela bilang bahagi ng kampanya laban sa pollution at upang manatili ang kalinisan ng kapaligiran. Hinihimok ng mga lokal na opisyal ng mamamayan na makiisa sa ganitong mga aktibidad upang maiwasan ang pagbaha at mapagpanatili ang kaayusan sa komunidad. Sa iba pa natin mga balita dito sa
Tuguegarao City. Pansamantalang isinara ang mga motorista sa Buhangin Underpass sa Tuguegarao City upang bigyang daan ang isinasagawang rehabilitasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagsasagawa ang pagkukumpuni at pagpatlakas ng istruktura upang maiwasan ang pagbaha at masigurong ligtas ang mga dumadaang. Inaasahang magtatagal ang pagsasara hanggang kalagitnaan ng Mayo. At sa iba pang balita, mga proyekto sa kalsada patuloy na pinapabilis. Patuloy ang konstruksyon ang mga diversion road at dike road project sa lungsod bilang bahagi ng pagpaluwag ng daloy ng trapiko o flood control measures. Kabilang dito ang proyekto sa Northwest Diversion Road na inaasahang makatutulong sa mga biyahero na mabilis ang kanilang pagbabiyahe sa mga residente at transportasyon ng kalakal sa rehiyon. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao.
Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo